Hello, my dear! Na-miss mo ko, no? Hello, my dear Taurus! Second half of January 2024. Second half. This is from January 16 hanggang sa katapusan. General reading. Pasensya na mga my dear Taurus kasi pagpasok ng, actually before New Year, hanggang sa pagpasok ng New Year, medyo nagkakaroon na tayo ng mga personal issues sa buhay natin na may kinalaman sa usapin ng kalusugan. Kaya mas minarapat ko mga my dear Taurus na paglaanan talaga ng oras at saka ng panahon ng aking kalusugan because health is wealth and sana ay ganun ka rin. Pahalagaan mo my dear Taurus ang iyong kalusugan dahil napakahirap magkasakit. Okay? So let us proceed my dear sa iyong second half of January 2024. This is from January 16 hanggang sa katapusan. And of course, my dear, this is a general reading, so hindi to 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So please lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Umpisa natin ang iyong reading sa pagkuha ng oracle card. My dear Taurus, tatlong oracle card tayo, my dear Taurus. Second half, okay. Okay, we have here loneliness, okay? Loneliness, energy of loneliness. Nakakaranas ka daw, my dear, ng kalungkutan. Bakit? Anong nangyari, my dear? Taurus, second half of January 2024. We have here faith. Okay? Fortune telling. Okay, tingnan natin ha. Okay, kompleto na. Learn. Okay. Live and learn. Okay, nangingilabot ako, my dear. Loneliness, faith, and live and learn. I think may kinalaman dito sa energy ng faith na parang kung ano man, my dear, ang pinagdadaanan mo ngayong second half of January 2024, 16 hanggang sa katapusan, you need to live and learn. Ibig sabihin, my dear, tinatapik ka lang. Okay? Ginigising ka lang. Parang sinasabi, Taurus. Okay? Taurus, wake up. Okay? So, posibleng nakakaranas ka ng loneliness. Okay, ano pa ba to? Teka, basahin ko lang ha. Dullness, disappointment, isolation. Okay, dullness, disappointment, isolation. Okay, so parang pakiramdam mo siguro mag-isa ka. Ayan, pakiramdam mo wala kang matakbuhan, basta parang gano'n na energy, my dear. Pero kung ano yung pinagdadaanan mo sa energy ng faith at saka ng live and learn, parang kailangan mo to pagdaanan, my dear. So just stay strong kung ano man yung pinagdadaanan mo, my dear. May dahilan. Kailangan mong magising, kailangan mong matuto, kung ano man yung pinagdadaanan mo, kailangan mo talaga siyang pagdaanan, my dear. Or there's a tendency, my dear, sa pagdaan ng paglabas nitong faith, itong energy ng faith, itong parang fortune telling, ayan, there's a tendency na meron kang maririnig. Hindi ko kine-claim na sa akin. Of course, this is a general reading. Pero malaking factor sa second half of January yung sasabihin ng mga fortune teller para sa'yo. Ibig sabihin, parang mapapaliwanag ng mga fortune. Hindi ko sinasabi na ako lang, my dear, ha? Posibleng iba. Ibig sabihin, masasabi nila kung ano yung dahilan bakit nangyayari sa buhay mo yan. Okay? I hope naintindihan mo yung ibig kong sabihin. Okay. Kunin na natin yung mga kasama, my dear, but you just feel empty, you just feel lonely, malungkot ka lang talaga, parang matahimik yung paligid or something like that. Or nadi-disappoint ka sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo, my dear, sa mga nangyayari sa buhay mo. Okay lang yan, kailangan mo pagdaanan yan. Minsan talaga, my dear Taurus, ilalagay tayo sa isang sitwasyon o isang lugar na ayaw natin para magising tayo sa katotohanan. Okay? So, last shuffle na to, my dear. Hanapin na natin yung mga kasama.
kasama ng iyong card. My dear Taurus, second half of January. Okay. We have here the full card, okay? Actually, dalawa siya. The full card, the 8, okay? So, ito muna, the full card, Hierophant to, Spiritual Awakening nga, my dear, the 8, kasi ito yung dalawa, nasa likod to, sa pangatlo to. Okay? Full card. Actually, my dear, nakukuha ko dito, binibigyan ka ng second chance na ayusin yung mga bagay na dapat mong ayusin sa energy ng full card. Parang sinasabi, pwede ka pang mag-new beginning. It's not too late. Sa energy ng 8 of Cups, posibleng sinasabi dito, my dear, na wag mo masyadong dibdibin. Diba? It just in case meron ka pinagdadaan, wag mo masyadong dibdibin. Solusyonan mo yan, my dear. Sa energy ng Hierophant dito, Spiritual Awakening, my dear. So, kung ano talaga yung pinagdadaanan mo, just in case, my dear, maramdaman mo, malungkot, walang tao, nadidisappoint ka, meron ka mga realization in life, tanggapin mo, my dear. Kung meron ka mga realization in life, tanggapin mo yan, my dear. Kung nagsisisi ka man, okay lang, pero huwag mo siyang masyadong dibdibin. Bagkos ang gawin mo, my dear, i-correct mo siya. Sa energy ng 8 of Cups, my dear, sinasabi na huwag ka masyadong magtambay dyan sa ganyan na energy. Huwag mong palakihin yan, solusyonan mo. If just in case man, my dear, na meron ka mga tao sa paligid mo na parang negative energy, sinasabi din, my dear, na umalis ka. Parang sinasabi dito, mag-new beginning ka kasi full card, 8 of Cups, and the Hierophant, Spiritual Awakening to. Ibig sabihin, ito ay kagagawan ng universe, ng ating buong may kapal na may likha ng langit at lupa. So, respetuhin mo. Ginigising lang niya, my dear, kasi, my dear Taurus, may pagkamatigas ang ulo mo. So, minsan, para magising ka talaga sa katotohanan, regarding sa kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, minsan kinakailangan mo talaga makaranas ng loneliness. Okay? So, my dear Taurus, kasama pa niyan. So, 4 cards tayo sa taas, 4 cards tayo sa baba. Total of 8 cards. Okay? We have here the 6 of Sword. Mahirap mag-move on, my dear. Mahirap tong pinagdadaanan mo, my dear. Pero go. Ilaban mo yan, my dear. Maniwala ka sa sarili mo. Believe on yourself. Kasi ito yung 6 of Sword. Normally, 6 of Sword, mahirap mag-move on. Kung makikita mo, my dear, yung mga card mo, puro patalikod. Ibig sabihin, parang, sige, nangyari na ang nangyari. Yun lang yun. Tapos na. And Hierophant is energy ng Taurus. Ikaw to. Okay? So, mag-new beginnings ka, my dear, very, very soon. Parang hinahanda ka dito, my dear, sa malaking pagbabago ng buhay mo. Yun ang nakukuha ko dito. Pero, hindi siya mag-uumpisa ng perfect. Hindi siya yung typical na, Taurus, ito, blessing. Hindi. Dadaan ka muna dito sa mga changes, realization, posibleng pagsisisi, disappointment, posibleng may mga bagay na mangyayari sa buhay mo na magpaparealize sa'yo, my dear, ng totoong ibig sabihin ng buhay. Okay? Mahirap tong pinagdadaanan mo dito, my dear, kasi posibleng may kinalaman sa energy ng emosyon at saka ng mental, which is more on isip kasi to, kasi this is sword. Okay? So, baka sabihin mo naman mental, ibig sabihin kaisipan. Okay? So, bottom na tayo. Clarification na tayo. Paki-clarify yung ating mga clarification, mga cards. We have here the moon card. Okay? So, my dear, sasambulat sa mukha mo yung katotohanan. Okay? And sa paglabas ng full card, ito yung energy ng new beginnings. Maski ayaw mo mag-new beginnings, my dear, maski ayaw mong putulin yung isang cycle, ang second half of January, mapuputol siya, my dear. Posibleng may mga taong mawawala, posibleng magbago ang buhay mo dramatically, posibleng mag-change ang iyong lifestyle. Ang daming pagbabago, my dear. Mabilisan na changes to, my dear, ang mangyayari dito. Okay? So, dahil dito sa energy ng loneliness, disappointment, at kung ano-ano pa. But so far sa energy ng full card at saka ng moon card, maglalabasan, my dear, yung mga senyales na kinakailangan mo na talagang mag-move forward at saka mag-new beginning. Okay? Additional cards tayo, my dear. Diba? High Priestess. Pag lumalabas ang High Priestess ko, my dear, revelation. No? Katotohanan. Isasampal talaga sa'yo, my dear. Kasi may pagkamatigas ang ulo mo, my dear, eh. Parang hindi ka naniniwala hanggang hindi pa nangyayari yung mga bagay. So, mayroon mga bagay, my dear Taurus, na ayaw mong mangyari sa buhay mo, na posibleng mangyari, my dear, sa second half of January.
Okay? Ito yung mga bagay na ayaw mong mangyari. Okay? Pero may dahilan kung bakit ito mangyayari. Respetuhin mo ang desisyon ng ating buong may kapal. And then matuto ka sa mangyayari na to, my dear. Okay? Last two cards. Taurus, second half of January. The Star. Meron my dear Taurus, nangingilabot ako. Meron magbubukas na napakalaking opportunity para sa iyo, my dear. At dito sa energy ng live and learn, parang sinasabi dito na kung ano yung mga pagkakamali mong ginagawa noon, hindi mo na siya pwedeng dalhin doon. So, laban lang talaga, my dear, kung ano man yung pinagdadaanan mo, my dear. Kung makikita mo rin dito, my dear, ayan, no, para siyang nasa hospital bed. So, hindi naman ako doctor, my dear. So, if just in case you have illness, meron ka mararamdaman, meron ka mga madidiscover or something, just let it be. 'Di ba? Parang ano lang, wake up call mo lang 'yan, my dear, kasi parang nasa something, kasi ayoko mag-read na may kinalaman sa mga ganyan. Okay? Basta may something na mangyayari sa iyo, disappointment, loneliness, and then yung mangyayari na 'yun, my dear, ito. The Knight of Cups, okay? So, you need to offer yourself to the world. Okay? Parang ganon, parang meron magbubukas dito sa panibagong chapter na pupuntahan mo, my dear. Posibleng ang i-share mo dito, my dear, sa mundo is live and learn kung paano yung buhay, something like that. Basta meron ka ditong i-share sa energy ng Knight of Cups. Kaya kinakailangan mo mag-move forward. Teka lang ha, mukhang hindi yata magandang pagkakapaliwanag ko doon. Okay, the Six of Swords, medyo mahirap to, my dear. So, posible na kung ano tong pagdadaanan mo second half of January, medyo mahirap to na ma-overcome. Pero sinasabi dito, my dear, na kung ano yung mapagdadaanan mo ngayong second half of January, pwede mo siyang may share sa ibang tao. Malaki ang matututunan sa'yo ng ibang tao kasi Knight of Cups is energy of offering. Okay? Posibleng maging awakening ka sa ibang tao. Posibleng magbigay ka ng wake up call sa ibang tao nang dahil sa pagdadaanan mo, my dear. So, parang idinadaan sa'yo, my dear, para ma-share mo sa ibang tao. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. But, meron ka dito mga changes. We have here the Two of Pentacles, my dear. Posibleng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. And then, meron pang mga problema in the background. Posibleng magkakaroon ka talaga ng financial problem, my dear, second half of January. Posibleng may kinalaman doon sa mga bagay na matututunan mo, my dear, or matutuklasan mo. Ayan, o, meron ditong loneliness, and then parang meron ditong hospital bed. Ayan. So, ayan. Syempre, pag may kinalaman sa usapin ng health, my dear, gastusan talaga yan. Okay? So, my dear Taurus, yan ang reading mo para sa yung second half of January 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe and follow sa lahat ng ating social media platform. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Yes, ako pa rin po si Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat po.